Good morning mga par, welcome back to my channel again. Nakatid ko na si Inday mga par, no? And maulan lang. Gusto ko sana maglakad-lakad din doon sa malayo, kaya lang maulan mga par. Dito na lang muna tayo, pabalik-balik. Para saka mahangin mga par, lakas yung hangin. Ano muna tayo rito para magalaw lang yung katawan natin. So ayan mga par, no? May ano lang ako mga par, may gusto lang akong i-share din sa inyo, no? Na baka kasi misinterpret nyo mga par, no? Kaya nga po nang sabi ko, no, ako po ay nag-share lang ng aking mga karanasan dito, ng aking buhay Canada, no? Kasi gusto ko mga pardo na makuhanan ng mga ideas, no? Ang aking karanasan dito ng iba nating mga kababayan, lalong lalo na yung mga nagbabalak o bago rin sa Canada, or especially yung mga nagbabalak mga pardo. Dahil ayaw ko nga yung pumunta sila rito hindi sila handa. Dahil alam naman natin na dito ay hindi madali mga par, no? So napaka-importante po na maging handa kayo bago kayo pumunta rito sa Canada. So kaya ang ginagawa ko talaga, no, sinishare ko kung ano yung buhay ko rito, no? Kung ano yung mga halos lahat ng mga par, no, sinishare ko rito sa YouTube, no? Dito sa halos lahat ng nangyari sa buhay natin, no? Kaya sabi nga ng iba, huwag nang i-share yung tawag dito, yung mga nangyayari. Pero yan, hanggat mga par, no? Hanggat kaya kong i-share, no? I-share ko sa inyo para makatulong din sa iba nating mga kababayan mga par, no? Kaya ginagawa ko to mga par, no? Itong pagbablog, no? And gusto ko lang linawin, no? Baka may misinterpret ng iba, no? Yun nga, yung ano natin, no? Na hindi po tayo nagyayabang dito, no? Na ganito, no? Ganito yung sitwasyon natin, no? At baka kasi yung iba sabihin na nagyayabang tayo or nag-aano tayo na ganito yung ano natin, no? Hindi po, no? Ito ay talagang sinishare ko para malaman nila na hindi talaga madali hindi talaga madali yung buhay dito sa Canada mga par, lalong-lalo na kung naka-student pathway ka. Comes to worst mga par, gaya na nga ito yung kalagayan ko ngayon, no? Sa totoo lang napakahirap to, no? Kaya daan lang natin sa dahil diba, hindi naman tayo pwedeng maglungkot-lungkutan, no, dito sa Canada. Kailangan lumaban mo na dito ka na, no? At na kasama ang iyong pamilya, no? Hindi yung pwede yung mahina ka rito, no? At ayun nga, sabi ko nga noon pa, no, maswerte lang kami dahil meron din kaming, no, suporta galing sa akin sister-in-law. And may nagtanong nga mga par kung paano kami nakakasurvive, no? Ito sasagutin na rin natin to mga par, although nasagot ko na to sa live, yung nag-live ako, no? Alam naman ng lahat, no, pagka naka-student pathway ka, bago ka pumunta rito, mayroon ka talagang yung tinatawag na proof of funds, no? Yung POF kung tawagin, or ano bang tawagin yan? Ano bang tawag dati sa atin yan? Yung show money, no? Mayroon kayo papakita, no? Bago ka pumunta rito sa Canada, no? Kaya nga nakano doon na kahit hindi ka magtrabaho, no, pwede ka makasurvive, no, dito ka sa Canada, or hindi ka maging burden, dito sa Canada. Yun yung papatunayan mo sa visa officer, no? At yun, kaya napaka-importante nun nung may ganun ka mga par, dahil magagamit mo talaga siya, no? Dahil katulad nga namin na inabutan kami dito ng paghihigpit, no? At may mga pangyayaring hindi na tayo nabigyan ng working visa, so hindi na tayo pwede magtrabaho mga par. So isa lang ibig sabihin ng mga par, kundi ano lang tayo, no? Wala tayong kita, no? Walang pumapasok sa atin na pera, no? Kaya kung hindi ka handa, no, pumunta ka rito nang hindi ka handa, no, wala kang ganon na parang
wala kang proof of funds, no, na nasa bangko mo talaga, no, talaga mahirapan ka mga par. Talaga mag-struggle ka rito. Kaya yun nga, sinishare ko sa inyo, no, ang mga pangyayari dito sa Canada, no, dahil para maging handa kayo kung ano man ang mangyari sa inyo dito, no. Importante talaga mga par dito sa Canada, may pera, no, lalong lalo na kung naka-student pathway ka, dahil ano po yan hindi po yung tuition mo, hindi naman maghihintay sa iyo yan kung kailan ka makakaipon, no. Diba? Ang tuition mo ay kailangan mong bayaran sa tamang oras mga par, no. Hindi yun po pwedeng pagpaliban muna, no. Ang upa ng bahay kailangan mo rin bayaran mga par, no. Hindi rin pwedeng ipagpaliban muna yung sa cellphone mo, yung internet mo, no? Mga bills mo rito, yung mga transpo mo, hindi lahat yun pwedeng ipagpaliban, no? Tuloy-tuloy yun mga par. Ayan mga par, no? Hindi tayo sa nagyayabang dito sa social media, no? Sa YouTube, no? Wala pong ganun, no? Baka maano nyo, no? Tayo po ay sa totoo lang mga par, no? Mahirap tong yung sitwasyon ko ay mahirap, no? Lalong lalo na wala akong trabaho. Bukod sa hindi ako kumikita mga par, naiinip ako. Hindi ako sanay ng hindi nagtatrabaho mga par. Gusto kong nagtrabaho talaga, pero wala eh. Hindi tayo po pwede mga par, no? Mayroong bagay talaga na hindi mo pwedeng gawin, no? Lalong lalo na sa ganitong pagkakataon mga par, no? So hindi ka pwede magtrabaho dahil wala kang working permit, no? Kaya ayan, no? Akala kasi ng iba mga par na yung sitwasyon natin ay hayahay, no? Madali lang dahil yan, pa-relax lang, no? Pero ang wala pong trabaho ay nakakainip, at siyempre lagi ka lang nasa bahay, no? Mahirap po yung ganitong sitwasyon, no? Kung hindi ka nga matibay-tibay dito, may stress ka mga par, so, kailangan mo labanan, no? Kailangan mo gumawa ng paraan kung paano mo ano yung oras mo, no? Tayo importante lang naman kasama mo yung family mo, no? And ngayon nga naghihintay lang tayo ng kung ano yung maging desisyon sa atin, no? Ayun. Kaya ayan. Ayun naman par, huwag nyo masamain, o huwag nyong isipin na nagyayabang tayo rito, no? Piniplex natin yung mga ano natin dito. Ito po ay talagang karanasan natin, no, dito. At maswerte tayo dahil meron tayong mga ganitong pamilya na tumutulong din sa atin, no? So ayan, pero yun nga mga par, no? Ang sitwasyon namin ngayon ay talagang ano mga par, no, gastos, no? Talagang lalabas mo lahat ng ano mo rito, pera mo rito, dahil wala ka nang trabaho, no? Wala kaming trabaho parehas na misis mga par. Kaya nasabi ko, kung nangyari sa iba, no, ng ganito, no, pagdating nyo rito ay nangyari din sa inyo ito, ay napakahirap po, no? Sabi ko, kagaya na sabi ko sa inyo, kung wala yung nagsusupport sa amin, ay ano na ako mga par, umuwi na ako, no? Dahil maubos lang po yung pera rito pag hindi kayo umuwi, no? Lalong lalo wala kang trabaho. So ayan lang mga par, no? So good morning sa lahat, no? Na-share ko lang, no? Dahil gusto kong mapanood ng mga bago dito sa Canada, at yung ibang tao rin na nagbabalak na pumunta rito sa Canada, no? Kailangan po maging handa kayo. Kailangan nyo pong paghandaan ng Canada, no? Hindi po pwede yung pumunta lang kayo rito na bahala na si Batman, no? Hindi po yun po pwedeng ganun, no? Mahihirapan po kayo, lalong lalo na kung may kasama kayong anak.
Siyempre aralin din ninyo kung paano kayo mapi-PR, no. May mga ano naman dito mga par na may mga pathway, no, na talagang pwede na kayo ma-PR, no. May mga pathway mga par at mas mabilis kayo ma-PR, no. Okay, naamin naman namin yun nga ang hindi namin nagawa mga par, no? Kaya yan ang gusto kong sabihin sa inyo na dapat yung paghandaan mga par, no? Dapat yung isipin din yung bagay na yan, no? Kaya ayun, napaka-importante yan mga par, no? Bago kayo pumunta ng Canada. So ayan lang, na-share ko lang. And ayun, maraming salamat mga par, no? At sa lahat ng lagi nakasuporta sa atin, thank you po. Maraming salamat sa inyo. And shout out po sa lahat, no? And yan, siguro dito ko muna tatapusin na yung vlog mga par. Hindi na tayo nakalakad sa labas dahil mahangin saka maulan, no? So ayan, siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog. To God be all the glory, and we'll see you in my next one. Bye.